ang bell house at ang bell amphitheater. Amphitheater po, kasi amphitheater na to eh. Amphitheater. Ang bell house at amphitheater. Ang bell house at ang amphitheater. Theater kasi ang theater. Ang bell house at ang amphitheater ipinatayo upang maging bahay bakasyonan ng mga Amerikanong punong general ng Pilipinas dahil sa kaaya-aya nitong klema. 1906 ipinagawa naman ang amphitheater sa mga manggagawang igorot upang pagdausan ng mga gawaing panlibangan sa kampo. Uy tol, paano mo nakabisado yung script mo? Napakahaba nun ah. Tol, ano ka ba tol? Kita mo yun tol? Scripted yan tol. Oh. Ayan oh tol. Oh. Oo nga no. Ano ka ba tol? Script pala. Ito pala yung binabasa mo? Oo, alam mo naman wala tayong internet sa bahay, di binasak mo lang eh. Mag-search ka pa, di basahin mo na lang. Nalito mo ako dun ah. Ano ka ba? Tataka ka pa sa akin, bubo ako. Bakit hindi yung English tol? Kasi Amerikano yung may-ari nito eh. Dapat English yung binasa mo. Hayaan mo na po siya. Amphitheater nga ni, hindi ko mabigkas ng maayos, nauutal ako. Amphitheater, yun. Amphitheater. O tayo mo, pag binibilisan ko tol po, amphitheater. Amphitheater kasi ako ng amphitheater. Amphitheater. Doon pa lang tol. Yung pa kaya English, amphitheater yon. Dapat kasi smooth lang eh. Amphitheater yon. Dapat pala mataray, pabebe. Amphitheater. Amphitheater yun. Pwede na. So ngayon, bababain natin itong amphitheater. Hindi ko alam kung kailan ginawa itong ramp for PWD. So kung nung unang panahon pala ito, nung panahon ng mga igorot, so napakatalino na agad nila. Oh, kasi sa Manila tol, new generation at lahat-lahat, yung pang PWD, isang diretso lang. Pilay ka na nga naka-wheelchair, pag bagsak mo sa unahan, pilay, patay ka pa. Alam mo mga, awan ko lang, no comment na lang. Siguro dati mga ano siya, mga bulaklak dito, tapos yung sa baba, ginawa yan ng mga igorot para sa entertainment ground and palabas nila yung mga dancing nilang pang igorot, di ba? Dito nila sinasagawa. Pupuntahan na natin ang Bell House. Ngayon, nandito tayo sa isa sa pinakamatandang bahay sa Baguio, ang Bell House. Ipinagawa ito noong 1903 para maging bahay bakasyonan ng mga Amerikanong punong general. Ipinadala sa Pilipinas si General James Franklin Bell noong 1898 at ipinangalan sa kanya ang bahay noong 1913. At noong 1929 ay napasa kamay ito ng mga Hapon noong World War II. 1941 ay naging bahagi ito ng John Hay Air Base na ngayon ay Camp John Hay o John Hay Management Corporation dahil napasa kamay ito ng Pilipinas noong 1949 until now. So ngayon, may nakita ako dito sa gilid guys, Bell House Library. O, titingnan natin kung may mga libro pa. Nakita ko kasi dito sa gilid, makakita mo dyan, Bell House Library, tol. Tingnan natin, dito pwede yatang pumasok dito, eh. Heto. Oh. Subukan natin puntahan, baka sakali pwede pang pumasok. Oh, madulas ka. Pero hindi na nag-o-operate yung library, kaya Simulan na natin dun sa harap. So ngayon, papasukin na natin guys yung Bell House. Marami ng turista ngayon at may mga turista na rin na nakapasok dito. Bago natin ito pasukin, tanongin natin. Te, pwede ka ba matanong, te? Anong masasabi niyo dyan sa Bell House, te? Maganda. Madami kang makikitang ano. Ano, te? Iba't ibang... Marami kang makikitang ano, like antique, gano'n. Yun. Aliwalas ba yung loob niyo? Oo, malinis. Walang ano, masyadong alikabok. Nalilinis nila. May maintenance. Okay, 1903 yung pinatayo, di ba? Until now, Yeah, pa rin. oo, nape-preserve pa rin yung mga nasa loob ng house. Dito pa lang guys, may makikita na kayong 100 years. Itinayo siya noong 1903 and nag 100 years siya noong 2003. So ngayon is 2024, 121 years na siya ngayon. Pasukin na natin tong Bell House. pagpasok mo pa lang ng Bell House ay makikita mo yung dalawang statue ng igorot. Makakita ka pa ng mga igorot na lalaking nakaganito. Nakabahag lang, tapos kita talaga yung puwet nila. So ito na mga babae ngayon, tol. Babaeng igorot ngayon. So wala ka nang makikita ng ganito na labas yung kanilang dede kasi new generation na ngayon. Maraming manyakis na ngayon kagaya ni Ian. Good boy na yan. No. Kasi dumating na si Dede lang niya. Pero ang makikita nyo lang ngayon mga babae, yung may sinusuot, yung parang, hindi ko alam po anong tawag doon, yung pag nag-arkila ka ng 50 pesos. Wow! Magic! Ito na yung, ano na, yung sala. So, makikita nyo talaga mga antique talaga siya. And makikita nyo nakalagay mga thank you for not sitting. Kasi mga antique na kapag umupo ka dyan, maaaring masira and
priceless yan guys. And ito, yung camp opening camp dyan, Historical Core Museum, October 25, 2003. 2003 pala siya nagbukas. Ibig sabihin, makikita natin dito. Ito pala yung may-ari guys ng bahay, si John Melton Hayes. Nung panahon ni Erap, nung 1998 tapos 2001, pinalayas ni Erap yung mga Amerikano dito. Ang may-ari na nito is government. Kikita nyo doon, nag-opening siya is 2003. Umayos yata yung mga Amerikano dito ng 2001. Baka mga 2001 kasi hanggang doon lang yung termino ni Erap parang napatalsik na siya. Na under na siya ng government and parang napabayaan hanggang naisip yata nila na ayusin tapos gawing historical. And 2003, saktong 100 years, yun na yung opening nila para maging isang historical. May TV. So, nung panahon pa naman dati, wala pang LED TV and mga surplus pa kung tawagin. Tingin ko, additional na lang yan. Di ba pag mga mayayaman tapos mga malalaki ang bahay, hindi nawawala dyan tuloy yung piano. Di ba? Papansin nyo sa mga horror house na malalaking bahay, ang nagmumulto lagi yung may piano nagpe-play ng piano. Pag sinaunang bahay yata tapos pag malaki yung bahay, laging may piano. Ito naman tayo sa dining area. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 person. Maraming anirahan dito. Hindi lang 12 kasi mga Amerikano daw talaga yung makikita nyo dito. Nung panahon pa nila. Ito, yung isa sa painitan nila. Kasi nung panahon ng 90s, ang sobrang lamig dito sa Baguio. Umiinit na lang ngayon because of the climate change kasi mga pollution. And hindi naman natin mapiplease yung mga tao dyan na huwag magsunog ng mga plastic, lalo na yung itim na usok. Hindi ko alam tol kung yung mga kahoy niyan, kumbaga historical din, antique din. Kumbaga bago sumara ito, nandyan na yung kahoy na yan at stay na yan dyan. Hallway papunta sa mga room, sa mga kama. So pasukin muna natin tong first room. Maaaring guest room lang to or sa asawa niya. Hindi natin alam. And hindi naman kasi ako nag-search about sa history nito pero alam ko isa ito sa pinakamatandang bahay sa buong Pilipinas. Makikita nyo napaka-aliwalas, malawak, malinis, and talagang na-maintain nila yung cleanliness. Sunod na room, kaso hindi natin mabuksan kasi under renovation pa yan, malamang pinapaganda pa nila. Tinutugma nila yung dating larawan niya. And ito yung lagay ng damit. Tawag dito? Basta cloth. Siya na yun, basta lagyan ng damit nila. Ito. Master bedroom. Maganda yung pagkaka-set up niya guys. Alam nyo ba dati guys, nung mga 2 years ago, pwede pang mag-upo dyan sa mga upuan na yan. Pwede ka pang maghiga dito. Pwede mo pang lasapin yung historical ng bahay. Pero ngayon, siguro, pag umupo ko dyan, nagkakarak na. At may mga pasaway din kasing mga dumadayo dito na hinahampas-hampas nila. Wala man nakalagay dito na do not open. Di ba rin natin buksan? So, kung bawal naman po ito buksan, sorry na agad. Pero wala naman pong nakalagay na sign. So, historical. Kawang kawayan. And yung kortina niya, siguro, ginaya na lang, replica na lang yung kortina niya. Kasi, hindi ko alam kung rumurupok yung mga ganitong kortina, di ba? Tapos pag ginanyan mo lang, punit na. Tingin ko, replica na lang siya. Ilaw. Tingin ko mga replica na lang yan. Ang masasabi ko dito sa bahay na to guys, parang pag nalaman mo yung history nito, ang sarap balikan, parang wow, may ganito pala sa Pilipinas and yung bahay niya, yung pagkakadesign niya sinauna. If ganitong bahay talaga to yung gustong gusto ko. Alam mo ito, yung hindi ko pa to nakikita, ganito yung imagine na bahay na gusto ko nasa taas ng bundok. At nung nakita ko na ito, sabi ko, ganito yun. Sana soon, karoon tayo ng bahay sa bundok, di ba? Nung pagpunta namin dito noong nakaraan, wala itong mga lamesa at upuan na to. Talagang hallway lang siya. Nagtanong kami kung pwede mag-overnight dito. Pwede naman. Kumuha ka lang ng permit. May kumukuha dito mga nagdo-document, ABS, GMA, yung mga wedding, pictorial. Ito yung magandang bahay talaga na sasabihin mo na sana magkaroon din akong ganitong bahay. Peaceful. Pag nature lover ka, ito yung gusto mo. 'Di ba? Kung kupal ka, di wag. Paikot lang siya guys and dinaretso mo yan, tapos lumiko ka dyan, ang lalabas dyan sala. Ito, meron ditong 3D map and makikita mo dito yung buong kalupaan. Hindi lang natin masyadong makikita kasi nagmo-moist na yung salamin. Kaya kung pupunta kayo dito, tingnan nyo na lang yun para makita nyo. Ito yung makikita mong theater, amphitheater nila. And ito yung hallway. Kung mapansin itong pintuan dito, siya na yung sala. Tapos pag nakikita mo itong pintuan na naka-open dito, yan na yung dining area nila. Puntahan natin yung living room na sinasabi ko. Ito na yung sala sinasabi ko sa inyo, di ba? Sala lang siya. So, na-tour ko na kayo.
Ito yung sunod na pinto na dining room lang. Dining room. Itong kabilang room, hindi ko alam kung anong room to, pero nandito yung pinto niya at ang nakalagay dito is restricted room. Restricted room. Ah, okay. Gets ko na. Ano lang pala na makakapasok dito? Yung mga nagtatrabaho dito. Nakikita mo may tao sa loob. And may mga water dispenser, may mga rice cooker. Diyan sila kumukuha. Yan yung kusina nila or yan yung lutuan nila, diyan sila kumakain.